alam mo, sabi ko dati, may iba-ibang mukha kasi ang content creators based on their platforms. May mga Instagrammers, wala pang TikTok nun. May YouTubers, may mga nasa Facebook lang. Hanga ako, not because isa ako doon hanga ako sa mga YouTubers. Grabe ang work ethics nila, marunong sila magbigay respeto, no? Maayos ang trabaho nila. So, siguro because of, the changing and evolving technology na instant na lahat eh. So, hindi ko nila lahat, pero mostly ng mga TikTokers ay sobrang tataas ng ere. And hindi kasi siya tugma eh. Parang you may have 5 million followers on TikTok, yet pag naglakad ka dito sa MOA, walang nakakakilala sa'yo. Versus ako na less than 1 million, pero kilala ka. So, iba yung nabibigay sa kanila ng fame, ng numbers. Masyado silang conscious about the numbers, the views, diba, the likes. Na hindi na nila ayun, tama ka, na-assess yung sarili nila kung ano. Kasi puro numbers na lang din ang labanan ngayon. Parang nandoon nila nakukuha yung validation nila sa numbers and likes. Nakausap ko si Katya at saka si Andrea Del Rosario, mga Viva Hot Babes, na mapapanood nila sa Chino on Deck, my podcast. So, sabi nila, ang hirap din talaga na yung bilang veterano, hindi sila binabati ng mga bata. Dahil either number 1, feeling ng mga bata, sikat naman ako sa'yo. And number 2, nagagamit yung introvert po kasi ako, shy po ako. So, kasi syempre may kultura sa showbiz na you really have to greet everybody, especially kung may mga veterano, may mga nakakatanda sa'yo, batiin mo. Ako, kasi sabi ko nga, walang hiya ako eh. So, batiin ko lahat kahit hindi ako binate. There's this one time na may babaeng veterano. Nung binati ko, sabi ko, hello po. Tumingin lang siya sa salamin, parang. Tapos, hindi na, bumalik na siya sa pagbabasa ng script. And then, yung may sumunod sa akin, hindi siya binate. Yun ang pagdating sa set, sabi niya, ikaw yung dumaan kanina, hindi mo ako binate. So, aware siya. So, amats na lang niya siguro kung hindi siya babati pabalik. Pero ang mahalaga, hindi naman nabawasan yung pagkatao ko sa pagbabati. At least alam ko nagawa ko yung hello po, Chrissy Achino po, ako po si Chino. Ganyan, di ba? Hindi naman lahat ikakamayan sa'yo, hindi lahat bebeso yan sa'yo. Pero at least you've done your part. Maganda naman yung ganong klaseng, at least tama ka, wala namang nawala sa'yo na bumati ka. Siyempre, respeto mo na lang din yung ego nung veterano na yun. Pero mali ka rin. Ikaw na veterana ka. Veterano ba? Veterana. Ikaw na veterana ka. Pag binati ka, mag-hello ka din. Kaya marami natatakot na mga baguhan eh. Baka isa ka rin sa mga dahilan. Alam mo, kasi naumana na yung mundo eh. Bumaliktad na yung mundo, di ba? Ngayon na medyo tumatanda-tanda ako, yun yung sinasabi siguro nila na may pang-power trip din yung mga matatanda. Kasi kagaya ko, ang aga ko nagkapamangkin. So, yung mga pamangkin ko, takot yan sa akin dati. Kahit ang age gap lang naman namin, 7, 10 years, ganyan. So, takot yan sa akin. Tapos, yung isa kong pamangkin, pagka nandyan yung jowa niya, hindi ko pinapansin. Tapos parang, alam mo yan, parang wala naman kaming yaman na bilyon-bilyon, pero parang ang dating, ginajowa mo bang pamangkin ko para sa pera namin? Ganon lang. Pero pag tinanong mo ako, iwalayan mo ang pamangkin ko. Pero pag tinanong mo ako, wala akong talagang ganun lang. Yun yung tinatawag siguro nila na, wala, power trip lang. Gusto ko lang di siya pansinin, di ba? Pero siya, pinapansin ka niya. Bumabati naman. Bumabati siya.
Oh, mali ka din. Mali ka rin. Mali ka rin queerbaiter. So, tsaka sa panahon ngayon, na-amaze ako dun sa, ikaw, isa ka sa mga influencers at content creators na nakatawid talaga sa mainstream. Totoo sa ba yan? showbiz. Oo. Hindi naman ako ang best Hindi, isa nga. impersonator. Ibig sabihin parang Oo. isa sa mga successful na nakatawid and naka-adjust doon sa landscape ng showbiz. Correct. Na yun, nalaman mo at doon early, maaga pa lang na kailangan mo bumati, yung mga ganyan. Kasi magkakaroon ng matinding consequence Isa pa dyan kapag hindi ka ay bumati. Punctuality. Yan. Yan na ang rason sa akin dati, if I'm not mistaken kay Tito Wendell, kasi family friend siya, pagka na-late ka, let's say 10 minutes, hindi ka lang naman na-late ng 10 minutes. Kung may 10 tao, na-late ka ng 100 minutes. Mm-mm. 'Di ba? Kasi may ginawa na sana kayo sa perspective mo, 10 minuto na wala sa'yo, 10 minuto na wala sa kanya, na sana umaarangkada tayo, 'di ba? So, regardless kung sabihin natin yung mga taping talaga hindi nagsa-start on time, especially kung hindi naman live, ang mahalaga, nag-comply ka. 'Di ba? Kasi sa show, ano yun pagpapakita ng professionalism. Respeto din Respeto. sa ibang kasama mo. Kasi pagka may mga nababalitaan tayo na mga influencers nga na yung sobrang late, Oo. na hindi nila nire-respeto yung oras ng iba. Tapos pupunta sa set, hindi prepared, Yes. hindi alam yung... Ikaw ba, nung Hindi alam ang script. una kang Oo. nagkaroon ng break sa mainstream media, sa TV, sa movie, may mindset ka ng gano'n na kailangan prepared ka pag... Oo, kasi lalo na, hindi naman ako super nagserye, pero may mga serye ako dati, may movie ako, parang, ang hirap mo, let's say, naka-eksena ko ang Don Bell. Mm. Of course, they're prepared. Maliban sa, sabihin natin, baka innate na sa kanilang umarte talaga at kaya nila. Ikaw yung mapag-iiwanan and ayaw ko naman maging cause of delay. Mm-mm. So, hiya mo na lang siguro yun. May ere ka ba nung pumasok ka? Kasi pagpasok mo, meron kang certain following na eh. Hindi. Nagkaroon ka ba ng ere pagpasok mo dun sa mainstream na dapat kilala ako ng mga staff? Wala, kasi mundo ko yung pinapasok nila. Ay, Mundo nila. mundo nila yung pinapasok ko eh. Oo. So, you really have to adjust. It's versus siguro kung si certain artista ang lalapit sa'yo to collab, medyo, medyo may angst ka lang. Si Kuya Will, nag-co-host ka sa Wawa Will. Oo. Mabait. Totoo Mabait ba siya yung sa akin. sinabi? Kasi meron kami dun si Dex Conche. Mm. Meron dun sa walang edit-edit na podcast. Nag-viral eh. Intern daw siya dun sa Wawawin. Okay. Wawawi or Wawawin. Tapos, bawal daw tingnan si Kuya Will. Bawal Sa tingnan. mata. Oo, bawal tingnan sa mata. Parang Tapos, natingnan ko naman siya sa mata. Parang feeling ko mema na lang siguro yun. baka hindi ka, sa mga intern. Pero Sa hindi intern pa, ba? parang feeling ko hindi pa rin eh. Parang ako nga parang out, masyado ng... Masyado, ganun ba I talaga? think Far-fetched naman na we yun. don't believe everything that we see and read online. Mm-mm. Kasi personally, baka may anger management lang si Kuya Will. Like everybody else. Ako, mabilis rin naman akong mairita. Pero, hindi naman siguro yun magde-define kung sino siya. Mabait si Kuya Will nung nakausap ko siya. Mm-mm. Parang feeling ko na And mabait naman. Siya ang nagbigay sa akin ng apelidong Achino. Yes. Kasi, di ba crazy lang? Parang sabi niya, ano apelido mo? Sabi ko, Liu po. Hindi, walang apelido yun. Tita Crazy lang. Wala apelido yun? Wala apelido yun? Maganda. Crazy lang. Maganda. Ano pang Tapos pwede sabi mong bigay niya, sa ano akin? bang name mo? Chino. Yung Achino na lang. Crazy Liu! Yun. So, at first na weirdohan ako. Sabi ko,
Ang weird no Achino. Pero na, Oo. Tapos yun pala, kasi it sounds like Aquino. oo. So, okay. Kunin ko na. Oo. Pero ito, yun ginagamit mo ngayon. Oo. Crazy Achino. And I give credits to Kuya Will. Yeah! Bigyan ng screen name yan! Hindi lang jacket ang binibigay niya. Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.